Kakasama po natin ngayong umaga dito sa studio live na live si Transportation Secretary Vince Dizon. Makahingi tayo ng update tungkol sa modernization tsaka yung insurance at courtesy resignation. Okay. Oh, di ba? Good morning Sek, po. magandang umaga. Good morning po, Kuya Ted. Good morning po, Maricel. Sir, simulan ko na doon sa pinakang mainit na usapan kahapon dahil nga itong si Presidente naglabas ng order sa lahat ng cabinet secretaries na dapat magsumite ng courtesy resignation. Nagsumite ka na kahapon. But prior to that, ano po bang napapag-usapan ninyo sa mga among cabinet with the President? Bakit humantong sa ganito yung desisyon ni Presidente? Alam niyo, Kuya Ted, Maricel, I think yung saloobin ng ating Pangulo, narinig na ng buong bansa nating lahat nung Lunes, dun sa kanyang podcast. At dun talaga sinabi niya, simple lang, na frustrated din ako, kagaya nating lahat. Dahil sa hindi mabilis na nai-implement yung mga programang gusto niyang ma-implement. Kasama na dyan yung sa 20 peso rice, kasama na dyan yung iba pang mga programa na talagang gusto niyang maibigay sa taong bayan. And tingin ko, sabi ang message ng Presidente noon, we hear you loud and clear. Sabi nga niya, yung eleksyon, kitang-kita natin yung frustration ng mga kababayan natin. At tingin ko po, itong ginawa niya kahapon, is really a very strong message, Kuya Ted, Maricel, sa lahat sa atin na kailangan na natin ng baguhin kung paano natin ini-implement ang mga programa natin. Kailangan mas mabilis, kailangan mas epektibo. At tingin ko ito pong courtesy resignation, ito ang paraan niya na para siguro gisingin ho kaming lahat sa kabinete na bilisan natin. Kasi hindi na kayang maghintay ng mga kababayan natin dahil sa hirap ng dinaranas nila ngayon. So tingin ko po yun po ang sarili kong pananaw na rinirelate ko dun sa interview ng ating Pangulo nung Monday at dito sa ginawa niya kahapon. Na talagang sa pagkakaalam ko po, unprecedented po ito. Parang hindi pa ho ata nangyayari ito na sweeping courtesy resignations ng buong kabinete. At doon po sa memong nakuha ko po, kasi pinadagan po kami ng memo ng Executive Secretary, hindi lang po pala kabinete, kundi all heads of agencies with cabinet rank, including presidential advisors and assistants. So talagang I think it sends a strong message na seryoso po ang ating Pangulo sa gusto niyang gawin. Anong pumasok sa isip mo, sir? Kasi parang kailan ka lang umupo sa transportation. Alam nyo, kakaupo mo pa lang. Alam nyo, Kuya Ted, Ma'am Maricel, matagal na ho ako nagtatrabaho sa gobyerno, mahigit 2 dekada, in and out of government. So, lahat naman po ng kawani ng gobyerno, we really serve at the chief executive's pressure. And sabi nga ng Pangulo, yung pressure ng tao, kasi yung pinanggagalingan po ng panawagan ni Pangulo for courtesy resignations, galing na rin sa frustration ng mga kababayan natin. So, hinihid din po niya ang call ng ating mga kababayan at as government officials, ganun din po dapat tayo. Pero Sek, totoo ba? Yung after daw ng pagsasubmit ng courtesy resignation, ikaw daw yung susunod na ES? Nako, hindi po totoo yan. Ko. Nakita ko nga po na shock po ako dun sa talagang unang-una po hindi ko po kaya ang trabaho ng ES. Inaamin ko po 'yon. I will not be able to fulfill that tremendous responsibility. Talaga pong daunting po yan. At tingin ko po our former Chief Justice and si E.S. Bersamin is really doing a great job po dyan. So personal opinion ko lang po yan. So sana po dun sa mga naglabas nun, huwag nyo na po akong isama sa usapan niya. At marami pong problema sa Department of Transportation na kailangan tayong solusyonan. Kanino bang cabinet frustrated si Presidente, Sek? Yun po, hindi ko po masasagot yan, ma'am. Pero tingin ko naman po, it sends a message lang po sa aming lahat, na we have to work faster and we have to really show results. Yun po, tingin ko ang gustong mensahe ng ating Pangulo. Alam mo, Sek, curious lang ako. Paano ba kausap sa cabinet meeting si
PBBM? I mean, paano siya nagagalit? Paano niya pinapaabot sa inyo na, teka, I'm really disappointed with what you did? Alam niyo po, I'm siguro among the cabinet members, I know the president the least, no? Kasi bagong-bago pa nga po ako at hindi naman po talaga kami magkakilala, no? Pero sa limited na opportunity ko po na makausap siya. Alam niyo po, ang unang-una ang Pangulo po natin ay napaka-sincere, no? He exudes that sincerity and that wanting to really help our people, no? Yan po, nakita ko po yan nung nakaraang nung ilang araw lang po nakalipas, kasama ko po siya, no? Pinresenta namin sa kanya yung aming suggestions para sa ating PTMP, yung ating modernization program, no? At doon po mo talaga makikita yung Pangulo, yung sinseridad niya. Talagang gusto niyang i-modernize, but at the same time gusto din po niyang siguraduhin na epektibo ito at hindi naman naagrabyado ang ating mga operator at driver. At ikalawa po, makikita mo po sa kanya yung kanyang frustration po talaga, no? Talagang gusto niya mabilis na mag-implement ang ma-implement ang kanyang mga programa. So, ang ano po talaga is, and that is, I think, no, very, very important po talaga. And I think ang kabinete po needs to respond to that sense of urgency na sinasabi ng ating Pangulo. Bakit courtesy call Pasek? Di na lang sinibak. Ikaw hindi ka performing. Out. Kasi alam ko po, parang may sinabi siya, parang may ongoing na review Parang review po niya, I think even before the elections, meron na po atang ongoing performance review. So tingin ko dun siya nanggagaling na ano. Tsaka alam niyo naman po ang presidente natin, sobrang bait po talaga niyan. No? Talagang napakabait. No, at kung pwede talagang ayaw naman niyang makasakit, no. Pero tingin ko kanya-kanyang style po 'yan. Pero ang importante naman po is yung pagdedesisyon, no? Tingin ko, which I think the president is really hell-bent on making those very difficult decisions for the people. Pero being mabait, isn't that a sign of being a weak leader I also? don't think so po. I think that those two are very different, no. Hindi ho ibig sabihin na mabait ka weak ka. I mean, I think ang sure sign na hindi ka weak yung nagdidesisyon ka, no. And nakita naman po natin from the interview last Monday to the announcement yesterday, and then I'm assuming, no, sa mga susunod na araw, no, meron din pong mga desisyon na gagawin ng ating Pangulo. Yung bilis lang nun. Actually, ngayon nga ako nakakita ng ganun kabilis, no, na may sinabi po ang Pangulo natin, tapos after a few days, meron na kagad na ganito. Kahit ho ako, medyo nagulat ho Nagulat ho ako dun sa bilis ng mga pangyayari. Okay. So, pupuntahan ko lang yung mga nangyari recently na mga road accidents, no? Kasi yan yung pinaghugutan ng mga panawagan na itaas yung insurance coverage para po dun sa mga private, ipantay daw dun sa PUVs. But I understand, pinag-aaralan po ng inyong departamento na pati at ng yung Insurance mga Commission. At ng Insurance Commission, pati yung mga PUVs. Yes. Itaas. Yes. Opo. Alam nyo, ayan, that's another example po of the decisiveness and yung frustration ng Pangulo natin. Alam nyo, nung nangyari itong mga aksidenteng to, talagang we had a retreat sa kabinete, no, the 2 days after. And talagang nag-pour out po si Pangulo na talagang nalungkot siya na these crashes, no, importante kasi pag kasing aksidente, ang ibig sabihin nun parang hindi sinasadya. Ito preventable ito yung road crash preventable yes. yan So sinabi po niya na talagang na-frustrate siya doon, no. At ito na nga yung kanyang decisiveness. Nakita nung sinabi niya na inorderan po niya kami sa DOTR na kailangan itaas natin ang insurance, no. Kailangan ng insurance coverage ng PUB kapareho ng private. Kasi ngayon halos less than half ang makukuha ng mga third parties na tatamaan pagka PUV. So ngayon po ay inutos ng Pangulo, ngayon po ay inaaral po ng LTO, LTFRB at ng Insurance Commission, no. Pero ang kabilin-bilinan ko po at kabilin-bilinan ng Pangulo, kailangan dapat kung kakayanin, wag magtaas ang premium, at kung tataas man maliit na maliit, at kailangan i-absorb yan ng bus company at ng operator, at hindi yan dapat mag-translate into higher
Ayun. fares. Oo, Yan kasi- po ang critical dyan. Oo, yun ang concern eh. Baka Yes. mamaya pati yung mga pamasahe. Tumaas. Tumaas. Hindi naman dapat yun. No? So yun po ang kabigin-biginan ng Pangulo. Oo, ako din ay nakatanggap naman ng informasyon na kasi, Sel, Sec, as you know, itong mga pagkuha mo ng CTPL, right? Itong Opo. Insurance Third Party Liability, yan ay may database para doon sa verification, etc. and Para hindi mo interconnectivity. nagdodoble. Yes, okay. Ngayon, merong kasing provider niyan, no? At ito ay kumbaga interconnectivity firm, no? May gustong pumasok ngayon na tama ba ito? Itong DBP data center sumulat sa inyo. At meron Hindi ko silang pa po nakita yun. meron silang Alamin ko po. Oo, meron kasi ngayong DBP po, Development Bank of the Philippines. Yeah, pero silang data center na sinasabi daw po na meron silang ginagawang proof of concept para doon sa interconnectivity nito. Wala namang problema sa adhikain. Ang sinasabi lang po ng stakeholders, mukhang ngayon na walang binabayaran yung mga kumukuha ng CTPL, no? Magcha-charge correspondingly ng fee. ng Transaction fee. ng IT fee. Nung una daw po 80 pesos, pero ngayon 100 piso na ang gustong singilin. So ngayon pa lang sinasabi na po ng mga stakeholders, sandali lang, ito na naman kami, no? Medyo, Narinig mo na ba ito? Hindi pa. hindi ko pa narinig. Oo. Pero yung mga transaction fee na ganyan, talagang kailangan pag-aralan ho natin ng mabuti yan. No? Kasi unang-una, ang unang tatanungin ko po dyan, ano po ba ang serbisyong dagdag na i-offer nitong DBP data center, no? Ikagawang tanong, kailangan ba yung serbisyong dagdag na yan? Ano ba ang purpose niyan? Yan ba ay makakatulong sa ating mga kababayan? And ikatlo, kung may fee yan, bakit naman ganyang kataas ang fee, no? Sige, So, ano ho yan, no? Pag-aralan muna. Kailangan pag-aralan ho natin yan. Hindi po basta-basta yan. Kasi, ang pagkakaalam ko po, meron na ngayong sistema, kasi ang classic na problema dyan, sa pagkakaintindi ko, Kuya Ted, no, is, dati, nung nakaraan, nung hindi pa computerized, yung CTPL, dahil mano-mano yan, minsan isang CTPL sa 5 jeep. So, ibig sabihin, kapag na-aksidente ang isang jeep, at nagbayad na yung insurance, pag na-aksidente yung ibang jeep, wala nang ibabayad yung insurance. Wala nang makukuha yung mga... Na-rehistro siya dahil gamit niya ang bogus na o kaya duplicate o minsan quintuplicate pa nga yung mga dating naririnig ko eh. So, alam ko po na-address na yan. Dapat. No? Pero pag-aaralan po natin. So, ang tanong ko po ngayon, nung sinabi mo sa akin yan, ano ba ang bagong purpose nito? Okay, sige. Mapag-aralan. O may tanong ka ba, Sel? Okay. Yung munang common station, naglabas po ng statement, no, yung kumpanya, yung BF Construction, tsaka yung kanyang ka-joint venture na wala sa amin ang problema. Yung problema sa gobyerno, hindi kami binabayaran. Opo. Hindi ko na sasagutin ng directly yun. No? Ito na lang ang sasabihin ko. Terminated na ho ang kontrata. Makaka-move on na po tayo. Para sa akin po at para sa Pangulo, ang pinaka-importante ngayon, matapos na finally ang common station. After 12 years, matapos na. At ang goal po natin is by 2026, end of 2026 or beginning of 2027, kasabay ng ipinangakong matatapos ang MRT7, tapos na rin po ang common station para buong-buo na po tayo. Ngayon, doon naman po sa ng BF. Ang importante lang po dito is malaman natin ano ba ang pagkukulang ng BF? Kung may pagkukulang ang gobyerno, aaminin naman natin yon, magbabayad naman tayo. Pero ang importante po talaga dito is matapos na natin ang conversation. And terminated na po ang kontrata. Pero alam niyo po na may defect sa naging design and construction mismo nung common station, di ba? How do you solve that now na hindi ito tugma doon sa connection nung yung kumbaga interconnection ng mga relays? Ngayon po, yung legal issues and I will leave that up to our legal team, no? That under naman po 'yan, no? Pero yung technical, which is more important to me kasi paano naman natin makokonekta ang LRT1 dito? Yun ang objective nun. May mga nakausap po akong yung pong Sumitomo of Japan, no? Yung ating operator ng MRT3.
at partner din ng Ayala at Metro Pacific sa LRT1, kaya naman daw pong solusyonan. Meron daw pong engineering solution. So, pinapaaral po natin sa mga Japanese partners yan ngayon. At kampante naman po sila na masusolusyonan. Ang tanong ko lang dito, bagamat ito po'y tapos na, nangyari na at nandyan at and you are part of the solution, ba't nangyari yun? I mean, Sel, di ba, for the longest time tinatayo mo ito, mali pala yung disenyo, hindi pala mag-uugnay yung LRT1 sa MRT7 tsaka MRT3. Paano nangyari? Hinayaan nilang gawin, to mali pala. Hindi ho nabantayan. Bottom line. Ganun lang ho kasimple yun, tingin ko. No? I mean, we will call a spade. Ika nga. Hindi ho nabantayan. Kasi kung yun ho inabantayan ng mabuti, hindi ho mag-misalign. Kasi yung sinasabi ho ni Kuya Ted, yung yung connection ng manggagaling sa common station, yung viaduct, na tawag nila. Pagka pasok ng FPJ station, meron pong gap. So, ibig sabihin, may problema po yung design at may problema din yung execution ng kontrakto. Okay. So, Sige. So, pero may ano ho yan. may solusyon. Okay. May solusyon at meron ding kasamang liability yan. No, on the part yung solusyon ba, kaninong cost yun? Dagdag cost sa gobyerno? Aagamin pa ho natin. To be honest. Aagamin pa ho natin. No? At ngayon nga ho, nagbabanggahan po ng claims ang BF at ang gobyerno ngayon. At syempre, kasama po yan sa claim ng gobyerno. Okay, sige. So, nabanggit po ninyo yung performance, no? Talaga ang Pangulong Marcos ay gigil na at kinakailangan mag-perform ng mas mabilis ang mga cabinet secretaries. Who's in charge of right-of-way? Kasi yan ang numero uno mong problema eh. Sa lahat ng ating rail projects, right-of-way, pati na sa subway. Kanino bang, kanino bang toka yan at napakabagal? Gobyerno po talaga yan eh. Sino sa gobyerno? Well, yung implementing agency po yan. No? DOTR? Kung DOTR ang implementing agency, Sariles, DOTR po yan. Kapag highway o tulay, DPWH po yan. Yung acquisition ng right-of-way, tsaka yung pag-aayos dito. Di gobyerno po yan eh. Typically, sa mga kontrata na nakikita natin in the past, is ang right-of-way laging responsibilidad ng gobyerno yan. Kasi ang logic dyan is may power of eminent domain ang gobyerno. May power siyang kumuha at magbayad na lang at fair market value, etc. ng lupa. At hindi pwedeng tumanggi kasi may right to expropriate ang gobyerno. Pero ang nangyayari nga po is nababag down lagi. No? Ibibigyan kita ng example, Kuya Ted. No? Dito sa mga nakita kong problema sa North-South Commuter Rail, marami po dyan, pagka hindi nagkakasundo ang gobyerno at ang landowner, humihinto po ang proseso. No? Humihinto, ibig sabihin, gusto ko ganitong presyo, gobyerno, ito lang ang kaya kong i-offer sa'yo based on valuation ng land bank, halimbawa. Hindi na humaandar. Dapat po yan ang proseso tuloy-tuloy. In fact, in an expropriation case, one offer lang, kapag tinanggihan mo, expropriate na kita. At ang expropriation ngayon, actually, simple na lang eh. Kasi meron ng batas eh. May batas na eh. Magdideposito ka lang sa korte ng 20% ata o something like that. Kukumpituin mo ang dokumento mo, ipoprove mo lang na nag-offer ka, tinanggihan yung offer mo. O hindi sinagot ang offer mo after such a time. Pwede ka nang makakuha ng writ of possession eh. Bibigyan ka na ng korte na, sige, gobyerno, kunin mo na yan. Hindi ko po maintindihan talaga bakit tumatagal ng taon. Hindi ko dapat tumatagal ng taon. So again, kanino yun? Gobyerno po yan. Gobyerno po yan. Gobyerno po yan. Kaya pero ang nakakatuwa naman po, nakita po namin na pwedeng mabilis. Kasi ngayon po, in just the last 2.5 months, yung pong inappoint naming bagong Assistant Secretary for Right-of-Way Acquisition, ang dami na po niyang nakuha na mga lupa. At ngayon, nagmo-mobilize na po yung mga contractor natin. So it can be done. Pwede ba sabihin yan na ang kailangan lang, binabagit mo gobyerno, yung political will ng taong gobyerno at hindi masangkot yung taong yon doon din sa sabuatan. Correct. Tama po. Ikaw naman Tama po yan. Yun naman po talaga eh. Di ba? Nakikipagsabuatan ka sa property owner din para eventually para mapataas ang value. Makuha mo yung porsyento mo makuha doon mo yung sa commission mo. Ganun ho talaga ang nangyayari. Kaya ho tumatagal. No? I mean,
Pero kung hindi ho gagawin yun, mabilis po eh. Kasi Mabilis ngayon ang po reklamo ng proseso. mga investors, nag-aabono sila para bumilis na kasi Tama yung po. kanilang cost of money natetenga. Tama po. Kaya doon sa acquisition mo ng tatamaan ng highway mo, ako na bahalang Tama bumili po. niya, makipagtransaksyon, In right? fact po, ang maganda dyan, gawin na lang na Okay. gano'n, Sige. yung dinescribe nyo ho ngayon. Kung ang gobyerno hindi talaga kaya o talagang wala na tayong magagawa dito sa dinescribe natin ngayon na dahil naghihintay lang ng komisyon kaya tumatagal yung pagbili ng lupa, private sector na lang. Kasi sa private sector, yung concept na time is money. Yung time is, sa gobyerno, walang concept na gano'n. Nakakalungkot eh. In fact, mas matagal, parang mas tumataas yung no, yung pwedeng kitain pag tumatagal eh. Kaya mas may insentibo na patagalin eh. Sa private sector po, hindi ganoon. Ang delay, gastos yun. Cost of money. Yeah. Yes, Cost of okay. money yun eh. So, Okay. baka nga dapat gano'n na lang ang gawin eh. Private sector na lang, i-reimburse na lang ng gobyerno yung private sector. O for sige, right of way. okay. Ang daming pag-uusapan. Bago po itong no contact apprehension muna. Ito, ano ba ang latest dito sa PUV modernization Opo. program? Ito lang kaklaruhin ko lang. Napakinggan ko ang spokesperson ninyo. Tama naman makakarinig ko. Sinasabi niya, sa lahat daw po ng mga hindi nag-consolidate, okay, kapag kayo ay hindi pa rin nag-consolidate, at bumiyahe kayo, huhulihin kayo kasi kolorum na kayo. So kayo ay sabi niya obligado kayong sumama doon sa meron ng consolidated na mga kooperatiba o korporasyon yan o magtayo ng sarili ninyo. Pero yung nga sinasabi niya, hindi na kayo maaari pang bumiyahe. Yun ang klaro na pakinggan Hindi ko. po. Opo. Siguro po, kaklaruhin ko po, no? Unang-una, naglabas po tayo ng DO. May 3 pong paraan para makapagbiyahe ulit yung mga nasaraduhan nung Abril of last year. Unang-una, pwede po silang sumali sa existing. No? Una yun. Pangalawa, pwede silang magbuo Ng bago. Sarili nila. ng sarili nila. Okay. Ikatlo, para po dun sa mga rota na, ito po kasi ang problema, Kuya Ted, no? Napaka-komplikado kasi nitong nangyaring ito, no? At sinusubukan nating ayusin paunti-unti. Meron po kasing mga nag-consolidate na meron ng rota, no? At sila nag-consolidate na, sila na marami sa kanila, bumili na ng mga bagong jeep, pumusta na sila, no, ng pera nila, at umutang pa sila, Okay. no? Kailangan po yung mga rotang yon, protektahan natin yon. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magpapasok Correct. ng kolorum o ng iba pang mga hindi pa Mabiya. nag-consolidate. Opo. Kasi kawawa naman sila, malulugi sila. So, naglagay po kami ng rule na kapag 60% na ang bumabiyahe doon, hindi na pwedeng pasukin yan. Kapag below 60%, pwedeng pasukin yan. At pwede yung mga bagong rota, ito na po yung sinasabi mo, no? So, magiging mas lax tayo habang inaayos natin to sa mga rota na konti pa lang ang bumabiyahe. Doon po, as long as the vehicles are roadworthy, yun po, very important po yun, no? Number one, oo. Dapat roadworthy, hindi pwedeng Kakarag-karag. pudpud na ang gulong, hindi pwedeng kakarag-karag, hindi pwedeng mga belt share, hindi pwede yan, no? Pwede po silang bumiyahe po muna doon habang inaayos natin to at paparehistro sila. At yun po ang ginagawa ng LTFRB at LTO ngayon na guidelines. So, bibigyan sila ng provisional authority Bibigyan of sila franchise. ng provisional Okay. authority. Ang Opo. reklamo nila ngayon, pahirap sa kanilang LTFRB. Hindi ba kasama Kasi hindi sa naglalabas pinag-resign ng- na presidente ng LTFRB, Chairman? Parang hindi po ata cabinet rank yun. Pero Oo. Pero ito, Seka, ito yung, sa totoo lang, ang reklamo nila kasi dahil nga itong LTFRB ay Mabagal. buo pa rin ang loob nila doon sa kanilang pagsusulong nitong hindi palyado nga na programa, kaya pinahihirapan daw sila, yung sinasabi. hindi po. Ngayon po, meron na po tayong mandato sa ating Pangulo. No? Ito pong pinresenta natin nung nakaraang araw. Sinabi na po ng Pangulo, yes, go ahead. Let's do this more, let's put some more thought into doing this. Wag nating bibiglain at wag nating mamadaliin. Kasi aminado ang Pangulo nung nakita po niya ang datos na may problemang kailangan ayusin. So, with that directive po from the President, pinatawag ko na po ang LTO, LTFRB, at DOTR, no? Para talagang maglabas na ng final guidelines para talagang
dahan-dahanin na muna natin itong... Final guidelines, kasama na dyan yung pag-identify ng ruta kung saan maaaring bumiyahe. Kasi yun po ang pinaka-importante, Kuya Ted. Kasi magpapasokan din, Sek. Yes, tama po. So, kailangan po talaga yung mga rutang yon ma-identify na. Kasi, alam nyo, ito, binigay ko po sa Pangulo to, itong datos na to. Out of the 100% na routes sa Pilipinas, 18% pa lang po ang nafa-finalize at nara-rationalize. Buong Pilipinas. 18%. Buong Pilipinas. Less than 20% buong Pilipinas. So may problema. Doon pa lang po malaki na problema. So kailangan nating madaliin yan. Okay. And itong pag-i-issue ng mga provisional authority, narinig ko din po yan sa ating mga kasama sa transport sector. Nababagalan po, may mga hindi pa ata lumalabas, taon na ang binilang. So, hindi na po pwede yan. No? Sabi po ng Pangulo, kailangan bilisan natin lahat to. Okay, so inyo na ho bang naiharap ang totoong datos dito po sa PUV Modernization Program sa Presidente? Opo. Hindi ba siya na-shock? Medyo nagulat po siya. No? Medyo nagulat po siya. Kasi, unfortunately, hindi yun yung nakita niyang datos dati. No? At hindi yun ang breakdown. Kasi alam mo yung datos, Ted, ako, ekonomista po ako by profession. No? Nagtuturo po ako ng economics dati. Yung datos, pag pinakita mo yan, kung hindi mo bibigay yung detalye ng datos, kahit ano pwede mong sabihin sa datos na yan. Okay. Kahit anong storya, pwede kang magkwento na base sa parehong datos. Pero kailangan hihimayin mo. At yun po ang ginawa namin. Hinimay po namin ang datos, pinakita po namin sa Pangulo ang datos hanggang sa baba. Okay. At yun po ang nakita niya. Opo. Pwede ba namin malaman lang ang ilang mga datos na to, Sec, please? Halimbawa po, Okay, go ahead. Okay. marami yung nagsabi 86% na ang consolidated. Yes. Hindi po accurate 'yon. So, hindi ko nasasabihin hindi totoo. Hindi accurate 'yon. 86% ang nag-submit ng letter of intent na mag-consolidate. Ibig sabihin, jeepney operator ako, sabi ko, sige po, LTO, LTFRB, gusto ko pong mag-consolidate. Yun ang 86%. Pero ang consolidated na talaga ay 39.6% lang. Ibig sabihin, mahigit kalahati dun sa 86% na nagsabi, gusto naming mag-consolidate. Yun lang ang talagang nagbuo ng cooperative, nag-register, Okay. at nabigyan ng public conveyance, Okay. to Franchise. run, Okay. ng prangkisa. Okay. Out of the 39.6%, actually maliit na porsyento lang ang actually bumili na ng modern jeeps. Okay. In fact, 170,000 Kuya Ted ang total PUVs number. PUVs kasama na yung mga UV Express, Yes, etc., no? Mm. Out of the 170,000, 12,000 lang po, 12,000 lang po ang nakapag-convert na into modern. So, napakaliit po noon. That is less than 10%. No? So, yun po ang mga pinakita nating datos sa ating Pangulo. Pwede ba malaman, out of that 12,000 units na modernized, ilan doon ang walang problema sa pagbabayad sa kanilang inutang? 40% lang po doon. 60% po, more than 50% po ang hirap magbayad o hindi nakakabayad ng utang ngayon. Yun po ang report ng DBP at Land Bank. Okay, DBP at Land Bank, so umutang sa kanila, may nag-default na ba at magkanong halaga ng default? Meron na pong mga nag-default, hindi ko lang po alam ang exact amount nung default amount, no. Pero ang sinabi po sa amin ng DBP at Land Bank is more than half nung kanilang pinautang halos hindi na nakakabayad ng utang. Merong mga konting nakakabayad, pero more than half halos hindi na nakakabayad. Okay, so, medyo problema po 'yon. Okay, So bakit kailangan yun po ang nating pinres- tulungan yung mga nandun. Ano, Sel? Bakit yun ang pinresent? Actually, nagulat din ako sa number kasi ito din yung nire-report namin Hindi pala totoo to. Tayo naman gusto lang natin magpakatotoo. Gusto lang natin sabihin ano ba ang totoo. Kasi kung di natin sasabihin yung totoo, hindi natin masosolve ang Blinded problema. ang presidente. Blinded siya kasi... Tsaka hindi natin masosolve. tsaka maniniwala siya sa mali direksyon ng programa. At Tama? sasabog na lang ho yan. Can you Correct. imagine po, pagka nag-declare na po ng default ang mga bangko, government banks po ito. State banks yan. State Yes. banks po ito, hindi Yes, po to private banks. No? So, kamot So, ulo si presidente. Hindi naman po. Pero naano ho siya. He was really Umiling-iling frustrated. lang. He was very frustrated with this. And I think ang maganda po sa direksyon ng ating Pangulo is
we have to fix it. Okay. We have to fix it. Yes, we have to fix it. Thank you for being straightforward, Sec, dito po sa isyong ito. Sir, can we go on a little extension lang? Meron na ho kami mga hanap buhay dito para po sa sweldo ni Chacha, kahit nakalib siya ngayon. Okay, dyan po lamang kayo. Babalik ka sa mga bumabiyahe sa EDSA, C5. Pag-usapan lang natin to kasi they will implement na raw sa in relation sa EDSA rebuild, no? Ito pong usapin ng no contact apprehension. Maganda ito at ating pumalaman ng kaisipan dito ni Secretary Vince Dizon. Maricel, tanungin natin ha, si Sec Vince dito nga sa NCAP. NCAP, nako. Opo. Sec Vince, sabi po ninyo na mainam itong NCAP na para din makatulong sa traffic management. Pero may tanong lang po itong mga motorista. Gaano ba talaga kahanda ang implementasyon at yung pong sinasabi ng iba na nung nagdaan po, kasi sa EDSA, alam po naman natin na yung mga enforcers nila napakahilig manghuli ng mga swerving, di ba? Iba ho kasi ang topografiya ng ating EDSA at saka yung iba po na naaabutan ng red light, di ba? Tapos bigla kang, dahil nga sa may mga hindi sumusunod, aabutan ka na nakatapak na yung gulo mo doon sa linya, sinasabi nila ito'y magbubunga ng napakaraming reklamo kung ang mga taga-MMDA, yung mga susuri nitong mga itong mag-identify ng violator, hindi naman talaga well-trained o meron ding intensyon na alam nyo na ibig kong sabihin. Opo. Alam nyo po, ang maganda naman po, ang sabi narinig ko po si Chairman Don Artes kasi siya po ang mag-i-implement nito, ang MMDA po ang mag-i-implement nito. No? Sisiguraduhin niya na magiging fair ang lalo na kumbaga restart ito at nakita na rin natin yung mga kakulangan at pagkakamali nung unang sinubukan ito. Magiging mas mabusisi sila, no, at mas understanding at fair, no, kasi nga ang daming problema. Halimbawa, no, swerving pero umiwas ng lubak. Hindi naman swerving 'yon, no? So, kasi umiwas ng lubak alam naman natin kaya nga tayo nag-EDSA rebuild kasi ang daming lubak sa EDSA no. So, yung contest policy ng MMDA ay mas magiging madali, no, at mas magiging fair at reasonable ang MMDA. Lalo na dito sa mga unang mga pagkakataon na i-implement ulit itong NCAP, no. So, naiintindihan po at in-acknowledge po ni Chairman Don 'yon. So, ako naman po tingin ko tama naman po na enforce na natin, gawin na natin, pero matuto tayo habang ini-enforce natin, no. Yun po ang approach ni Chairman Don, which I think tama naman po yung approach na yun. Pero Sec, isa din kasi sa mga concern, paano pagka hindi pa nga napapalitan yung pangalan ng mga second-hand na kotse? So, syempre, pag nahuli, nakapangalan pa dun sa dating owner. Correct. Again po, yan, no? Kasama na po yan dun sa proseso ng pwede mong i-contest. Ganyan naman din po sa ibang bansa, no? Yung kahit sa Amerika, sa Europe, kapag nahuli ka, pinadagan ka ng ticket sa bahay mo, pwede mo yang i-contest. Pwede mong ipa-review yung CCTV, etc. At pwede mo i-contest yan. Yun nga, siguro dito sa gagawin ni Chairman Don, mas magiging, kumbaga, mas may leeway, no? Mas magiging lenient ng konti. Kasi nga, hindi naman perpekto. Kunyari, yung mga lubak, yung mga sinasabi po natin na hindi pa nalilipat yung mga rehistro. So, yung mga ganyan po, kasama po yan dito sa proseso natin. Kasi, kasi di ba Manong Ted, iniisip ko, pwede mo nga siyang i-contest, pero kung halimbawa ang penalty nasa 1,000 something, tapos mahahassle ka pang i-contest. Pupunta ka sa kanilang opisina. Pupunta ka pa sa kanilang opisina. Ito lang, diba? Secretary, opo. Kami po dito kahapon pa ay hinahanap sa website ng MMDA, ano ba yung mga violations na sakop ng NCAP? Kasi hindi naman lahat yan. May mga non-moving violations sila doon sa listahan nila, di ba? Ano lang ba ang sakop ng mga NCAP violations? At ano ang corresponding na multa? Hindi ko po alam kung mahina lang kami sa IT, pero baka naman pwede nyo munang alamin. I-publish. Kasi kung wala pa siya ngayon, wala pa po ba? Tapos Monday ka mag-implement,
Palagay ko lang po, medyo valid naman siguro yon, Chairman Artes, di ba? Kung hindi siya abala ngayon sa Film Fest, no? Ipapaagam ko po agad kay Chairman Artes ito. Opo. Pero tama, very fair po yan. Diba? Opo. Very Baka fair po pwede yan. ho lamang natin Kailangan masiguro. naman- Para pa-check mo sa website, dali lang, no contact apprehension, ano lang ang mga sakop nito ng mga violations? Para agam po ng mga motorista At natin. magkano ang multa dito? At ito ba ay solo MMDA lang o meron isa pang party na kasama dito? Kasi naging issue yan sa Supreme Court case dahil merong kinontratang ilang LGUs na third party na kung saan ang mahal ng multa. Tama. Opo, go ahead. Tama po yun. Issue po talaga yun. Naging issue yung kamahalan ng mga multa. No? At hindi kang kamahalan. Iba-iba. Oo, bawat LGU iba-iba. Iba-iba. So, yun po problema po talaga yun. Pero papaabot ko po kay Chairman Artes itong mga valid po yun na kailangan at least ako, motorista ako eh. Alam Kailangan ko. malaman ko naman ano ba ang violation, magkano ang multa, etc. Opo, baka lang hindi namin nakita, no? Pero kahapon pa namin hinahanap sa website nila. Meron sila doon listahan ng general po na lahat ng mga violations, including non-moving violations at corresponding na multa. Sige po. Pero hindi po specific dito ano ba yung sakop po ng NCAP. Opo, para lang humalinaw ito sa mga motorista. Tama po yan. Pero kasi Klaro I po, wonder, Kuya Ted. Sek, kung hindi pa nai-inform din yung mga motorista about yung possible violations, yung mga penalty, what are the chances na i-postpone muna yung implementation on Monday? Kasi it seems na hindi pa ready. Hindi ko di po ba? masasagot. Pero NMDA kasi. ipapaabot ko po kay Chairman Don. Right after this, tatawagan ko po siya at ipapaabot ko po yung concerns. Okay. EDSA Rebuild po, sir. Paano po ito, sir, sa inyo pong ugnayan? Yung bang Skyway, pumayag sa inyong proposal? Paano po? Ito po, no? Nakikipag-usap po tayo ngayon. Pero tingin ko naman po, makakaabot tayo sa agreement with San Miguel Corporation. Dahil importante po ito kasi kabigin-biginan po ng Pangulo, kailangan nating ayusin ang EDSA finally, no, after 45 years. No. Tama na ang patsi-patsi, tama na ang reblocking, ayusin na natin, pagandahin na natin yan. Pero sinabi din niya, kaya nga medyo nagtagal kami, Kuya Ted. No? Kasi ang kabigin-biginan niya, maghanap naman kayo ng paraan para naman kahit papano, hindi naman grabe ang epekto nito at maibsan naman yung parating na kalbaryo na naman ng traffic, no, dahil sa pagpapagawa natin ng EDSA, no. So ang isa pong magandang naging suggestion nang nanggaling actually kay Chairman Don Artes, yung yung Skyway ilibre muna natin, no, at least yung segment na pwedeng maging alternative route, no, sa EDSA. So medyo lang ho yan, no, mahaba-habang panahon para ilibre at malaki-laki ang magiging kalugihan ng San Miguel Corporation. So, kailangan po natin pag-usapan kung ano naman ang paano naman mababawi ng San Miguel, no? So, yun po ang pinag-uusapan ngayon, pero tingin ko po makakaabot po tayo sa solusyon diyan. Okay, pero yung pungang sistema ng construction dito, bagamat DPWH po ito, paano po ang EDSA busway, paano po yung public transport na napaka-importante? Opo, yung pong commuters na gumagamit po ng public transport. Sabi po ng Pangulo, commuter muna to. Yes. Commuter muna. So, ang busway po, dedicated yan, hindi yan mawawala kahit na nagre-rebuild tayo. Opo. Magsisimula po sa inner lane ang gagawin ng DPWH. So, yung busway po, habang sinimulan yung inner lane, uusog po ng isang lane palabas. No? Pero dedicated pa rin po yun. Ibig sabihin, yung mga barrier nandiyan pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang daloy. Yung rules ng busway, hindi magbabago. Hindi pa rin makakapasok yung current rules. Tuloy-tuloy pa rin po yan. Okay. So, and ang mangyayari po, palabas ng palabas ang magiging methodology o sistema ng pagpapagawa. Okay, sige. So, talagang ito po tuloy na on June 13 ba? Hindi ko alam yung exact date, pero ang Okay. sabi po ng Okay. DPWH, middle of June. Okay. Sa Lunes po, mag-a-announce na po kami ng buong plano. Pati Lunes yung traffic ng umaga. management. Lahat, everything po. Okay. I-announce na ng buo sa Sige. Lunes. Ay, sorry, pahabol lang, Hindi, okay lang, Manong Miss, Ted. Miss Malacanang Press Corps, you have the last question. Go ahead. Hindi yun, di ba kasi ang target natin sa EDSA Rehab, 2 years. Rebuild. Rebuild. Oh, EDSA rebuild Rebuild, 2 years. Pero ang target din natin, maayos siya in time for ASEAN next year. So ano yung maaayos natin? Siguro po yung ipaprioritize po sa pagkakaalam ko, no? I-verify po ito ng DPWH sa Lunes. Ang uunahin po yung segment ng EDSA na gagamitin sa ASEAN. So ito yung
bandang Ross Boulevard sa okay. sa south papuntang I guess papuntang ano yan, papuntang Guadalupe daw, Guadalupe o okay. para kasi papunta sa mga PICC po kasi yung ano no, yung ASEAN papunta sa mga hotel, etc. Okay. Sige, so Sex, kailan po ang inyong CA? Kung meron na kayong schedule ng CA, yan po itutuloy pa din kahit na may pending Sa na. pagkakaalam ko po, tuloy naman po. Pending of course yung final decision po ng ating Wala naman Pangulo. sinabi si Presidente na, Vince, hold muna yung CA mo, walang ganon. Hindi pa po kami nagkausap since yesterday, Kuya Ted. Sorry, kailan ba susunod na cabinet meeting, sir? Usually po yan Tuesday. Baka po next week po. Baka po next week. Opo. Okay, Wala pa sige. po akong nakuha notice. So, Pero- tingnan natin kung sino yung absent. Yun yung natinanggap yung Nagsabit na po kayo ng inyong budget? Opo, nasabit. Magkano total niyo? Ay, hindi ko pa ho nakita yung total pero naisubmit na po ito I think nung Friday. Opo. Pero tsaka Opo. hindi mo muna ako at liberty to say but hopefully po maayos naman. Ongoing pa po kasi yung hindi Yes, pa po yes. final. Opo. Ongoing pa po Sa ang budget pag-uusap council. with DBM and DOTR. Tsaka sa the Budget Development Council Yes. yung nag-aaral. Kumusta ho naman ang SONA? Meron na kayong input? Meron na pong konti na inputs from LTO, Okay. from and from yung infrastructure group po natin. Okay, sige. Pero hopefully po tuloy-tuloy lang at bilisan Alright. po natin ang trabaho. Sige po. So, Sex, salamat na marami sa inyo pong panahon. We'll see you Salamat po, again. Kuya And Ted. thank you ho Salamat, sa inyo Maricel. pong ginagawang pag-uulat sa bayan. Sana all, ha? Sana po lahat ng mga ganito pong uri ng mga cabinet members ay may panahon din para mag-report sa bayan sa kanilang ginagawa, sa kanilang departamento. Katuwang po ninyo ang aming pong Sabagay, hintilan. sabagay, Kuya Ted, nagsabi yung Pangulo, frustrated din siya na hindi nalalaman ng mga kababayan natin. So, tama po yung sinabi niya. Kailangan Sana po talaga regular ang reporting. Yes, opo. At saka kung hindi man po yung secretary, dapat meron ho kayong talagang qualified at mahusay na tagapagsalita ng departamento para at any time tumawag para magpaliwanag, meron po at merong side ng gobyerno. Opo, tama po Okay. yan. Salamat, Sec, ha? Sa Salamat ulitin po, po. Kuya Ted. Thank you Salamat very po, much. Maricel. Yan. All right. Salamat, Seth.